Una yung pandaraya o ang pagmamaniobra ni Lolit Solis sa MMFF 1994 Best Actress at Best Actor Award. Isa pa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang mga natatanging gawad parangal sa mga pinakamahuhusay na aktor at aktres na kinakitaan ng natatanging pagganap sa kanilang mga role sa bawat pelikula. Maganda ang layunin ng nasabing kapistahan, ngunit ito ay nabahiran ng katiwalian matapos magkaroon ng envelope switching sa pagpapahayag ng mga nanalo para sa mga kategoryang Best Actor at Best Actress na tinagurian ito sa kasaysayan bilang 1994 MMFF scandal. Nang banggitin ng mga presenters na sina Rufa Gutierrez at Nanette Medved ang pangalan ni Gabby Concepcion na nanalo bilang Best Actor para sa pelikulang Loretta, ay dali-daling nilapitan ng mga tauhan ni Saisip Gores Velayo & Co. si Attorney Esperidion Lacsa upang sabihin na mali ang naging pahayag at ang tunay na nanalo ay si Edo Manzano para sa pelikulang Zacarias. Aakyat na sana ang alkalde at abogado sa entablado upang itama ang pagkakamali, ngunit naunahan na naman sila ng happy moment ni Rufa Gutierrez matapos na ipahayag ni Viveka Babaji na siya ang nanalo bilang Best Actress kasama si Gretchen Barreto sa mga presenter sa naturang parangal. Pero ang totoo, si Aiko Melendez ang tunay na nanalo para sa pelikulang Maalaala Mo Kaya The Movie. Para sa mga manonood, walang mali sa nangyari, pero para kay Gretchen Barreto, isang pandaraya ang naganap. Siya ang nagsilbing whistleblower sa kinasangkutan ng dalawang anak ni Lolit Solis. Ayon kay Greta, kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata na ang nanalong nakasulat sa envelope ay si Aiko Melendez. Putok na putok ang kontrobersiyang ito matapos mabuko makalipas ang ilang araw. Ayon sa mga kwento, nakakapagtakang naunang umalis ang dalawang itinanghal na nanalo. Hindi man lang sila nagpa-interview at nakipag-Kodak moment sa press at media. Galit na galit ang Dirty Harry ng Maynila sa pangyaring naganap kaya pinaimbestigahan niya ito kaagad. Sinabi niyang ibinoto pa naman niya si Rufa sa naganap na binibining Pilipinas noong 1993. Kinabukasan, 23 ng Hunyo 1994 ay nagsagawa naman ng isa pang seremonya sa Manila City Hall sa paggawad ng parangal kina Aiko at Edu. Ang nakakatawa sa eksenang ito ay ayaw isauli ni Annabel Rama ang tropeyong natanggap ng anak at kakasuhan daw niya ang pamunuan ng MMFF dahil sa kahiyang inabot ni Rufa. Samantala, ang kampo naman ni Gabby Concepcion ay nagsabing isa sa uli nila ang tropeyong nagkakahalaga lang ng 3,950 pesos. Si Lolit Solis ang itinuturing na utak ng pandaraya. Inimbitahan ng mga sangkot sa gulo sa tanggapan ng Maynila, ngunit hindi sumipot sila Nanette, Gabby at Rocky. Nakaalis na rin ng bansa si Babaji patungong Hong Kong. Hindi siya napigilan sa paliparan dahil wala naman siyang kasong kinakaharap noong lumipad siya. Kasama ni Rufa Gutierrez ang kanyang mga magulang na sina Eddie at Annabel Rama, pati na rin ang kanyang manager na si Lolit. Sinampahan ng mga sangkot sa iskandalo ng nararapat na kaso. Si Arroyo ay nagwagi laban kay Fernando Poe Jr. at lumamang ito ng halos 1,000,000 boto. Ayon sa dating diputadong direktor ng NBI na si Samuel Ong, ang wiretap conversation sa pagitan ni Arroyo at Garciliano ay nagpapatunay ng pandaraya ni Arroyo upang manalo ng 1,000,000 boto laban sa kandidatong si Fernando Poe Jr. Ang pagsulpot ng Hello Garci tape ay nagluwal ng mga protesta laban kay Gloria. Noong 27 ng Hunyo 2005, inamin ni Gloria Macapagal Arroyo na kinausap niya ang isang opisyal ng Commission on Election noong eleksyon ng 2004. Humingi siya ng tawad sa sambayanan. I am sorry. May tuturing din na pandaraya ang nangyari noon sa Wawawi sa segment nitong Willonaryo, kung saan si Willie Revillame ang main host ng programa. Isa na marahil sa pinakaunang daya na naganap sa isang game show sa Pilipinas ay nangyari noong taong 2007. Marahil mali man ako na hindi itong nauna, maaaring ito naman ang pinakapinag-usapan dahil nakunan nito ng live sa telebisyon. Matatandaan noong August 20 episode ng Wawawi na ikalawang araw lang ng Willonaryo game portion ay dalawang numero, 0 at 2 ang nakita sa Violet Wheel na dapat sana'y naglalaman lang ng 2 million pesos jackpot prize. 2 million! Violet ng 2 million! Violet ng 2 million! Andiyan ba? Ayun! Walang laman! Mali! Sandali! Ang 2 million! Ito pala! Ayun! Hawak ko! Ayun pala, hawak ko! Alright! Ayan po ang 2 million! Ang 1 pa! Subalit sa isang video sa YouTube na lumabas,
Ipinapakita na bago mo isalang at ipalabas sa telebisyon ang nasabing palaro ng Willionario game portion, nire-rehearse o pinapractice muna ito ng kanilang host na si Willie Revillame at iba pang staff ng show. Nabuko ang isang malaking pagkakamali dahil nakita na marami palang film sa loob ng bilog na karton. Isa pa sa maituturing na dayaan na naganap noon sa Pilipinas ay nangyari naman noong magkaroon ng snap election sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa pinakahuling resulta ng bilangan noon sa snap election, si Marcos ay nakakuha ng botong umabot sa 10,807,197 votes. Lamang siya ng mahigit sa 1 milyong boto kay Cory Aquino. Ito ay resulta ng galing mismo sa final tally ng Commission on Election o COMELEC. Inilunsad umano nila ang EDSA Revolution dahil sa hindi sila umano nagwagi sa una nilang plano na pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. Pilit na ipinalabas ng NAMFREL na nanalo si Corazon Aquino at inakusahan ng pandaraya ang kampo ni Marcos. Dahil dito at sa tulong ng revolusyon, nanumpa si Corazon Aquino bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas na naging hudyat ng pagtatapos ng rehimeng Marcos. Subalit bago ito nangyari, si Pangulong Marcos ay nanumpa na rin pala sa kanyang ika-4 na termino bilang tunay na halal na presidente ng Pilipinas sa harap mismo ng Chief Justice. Dismayado ang oposisyon sa proklamasyon na ito, kaya't sinusulan ng mga tao na puntahan ng Malacanang. Nagbanta din umano ang mga sundalo na pasasabugin nila ang palasyo kung hindi aalis ang mga Marcos sa loob. Ayon sa mas malalim na pagsisiyasat na ginawa ng isang kilalang digital media company, ang tunay na nagmanipula sa naturang eleksyon ay si Marcos. Nakapagtala ang mga tagapagmatsyag ng eleksyon ng pagbili ng boto, pananakot at hindi pagrespeto sa tuntunin sa eleksyon upang manalo si Marcos. Sa pahayag na ibinigay ng COMELEC 35, usang loob silang umalis sa bilangan ng boto noong Pebrero 9, 1986. Matapos masaksihan ang pagkakaiba sa computer tabulation reports at mga numero sa tally board.